Ang lungsod ng Calbayog ay ang pang-anim sa pinakamalaking lungsod base sa sukat ng kalupaan at tubig sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ito din ay isa sa mga sentro ng kalakalan at komersyo sa Eastern Visayas. Maliban dito, ay kilala din ang lugar sa kanilang naggagandahan at dinarayong mga tourist destinations, gaya na lamang ng Talon ng Tarangban at Tabukno, ang sikat na archaeological museum, ang malalaking simbahan ng St. Peter at St. Paul Cathedral, at marami pang iba. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Calbayog noong nakaraang taon. Samahan niyo po akong alalahanin ang naging masakit na kamatayan ng magkasintahan na mas kilala sa tawag na Bistodyo Lamparas double murder case. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. June 14, 2022 ng alas 10:30 ng umaga, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng pulis sa Calbayog tungkol sa katawan ng isang lalaki na natagpuan sa isang kanal sa gilid ng bagong diversion road sa barangay San Policarpio, Calbayog City, sa Samar. Agad namang tinungo ng mga tauhan ng PNP Calbayog ang lugar sa pangunguna ni Police Lieutenant Marie Lauresta, kasama ang mga investigador upang i-verify ang katotohanan tungkol sa ulat at magsagawa ng investigasyon. Pagdating sa lugar ay nakita nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Ito ay kinilalang ang 20 years old na binata at estudyante ng Mechanical Engineering sa Northwestern Samar State University at residente ng Barangay Hamurawon na si Jade Andre Bistodyo. Nakita nila ito na nakahandusay sa walang tubig na drainage at may sugat sa kanyang ulo. Ayon sa initial na investigation, ay huling nakitang buhay ang biktima ng bandang alas 8 ng gabi noong June 13, 2022, sakay ng isang motorsiklo. Sinundo nito ang kasintahan malapit sa isang pharmacy na matatagpuan sa barangay Kapookan. Ayon sa ina ni Jade, bandang alas 5 ng hapon noong June 13, 2022, ay dumating sa kanilang bahay ang anak kasama ang kasintahan nito na si Roan, na sinundo niya sa paaralan kung saan ito nagtuturo. Makalipas lamang ilang saglit ay muli din silang umalis dahil sa may lakad umano si Roan at may usapan sila ng mga co-teacher na kakain sa isang samgyup sa barangay Kapookan. Bago sumapit ang alas 8 ng gabi, ay muling nagpaalam ang anak na si Jade para sunduin ang kasintahan sa barangay Kapookan at ito na umano ang huling sandali na nakita nilang buhay ang anak. Samantala, ayon naman sa ina ni Roan, ay huli siyang nakatanggap ng mensahe sa anak ng pasado alas 6 ng hapon, kung saan ay nagpadala ito ng larawan kasama ang mga co-teacher na kumakain ng samgyup. Yun na umano ang huling mensahe na natanggap nila mula dito. Nang sumapit kasi ang alas 10 ng gabi, ay hindi na ito nagre-reply hanggang sa makatulog na siya at magising ng madaling araw na wala ang anak sa kanilang bahay, na hindi naman ito dating ginagawa. Kaya naman ay sinubukan nilang tawagan ang mga kasama nitong guro noong nagdaang gabi. Ngunit ayon sa mga ito ay sinundo umano si Roan ng kasintahan nito na si Jade. Nang tunguhin nila ang bahay ng nobyo ng anak ay wala din ito doon at hinahanap din ng mga magulang. Pagsapit ng alas 8 ng umaga ay napagdesisyonan nila na i-report na ang pagkawala ng magkasintahan sa tanggapan ng pulis. Sakto namang nakatanggap ng report tungkol sa natagpuang katawan ng isang lalaki na kanilang kinumpirmang ang nobyo ng nawawalang anak. Sa kanilang ginawang paghahanap makalipas ang 9 na oras, nang sumapit ang pasado alas 8 ng gabi ng parehong araw, ay natagpuan nila ang hinahanap. Ang katawan ng 23 years old na guro ng Calbayog City National High School na si Roangeline Lamparas ay natagpuan sa masukal na bahagi ng damuhan sa gilid ng isang diversion road sa barangay Bagakay, 8 kilometro ang layo mula sa katawan ng nobyo na si Jade Bistodyo.
Ang biktima ay nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, paso at pasa. Wala din itong suot na pang-ibabang kasuotan, kaya naman ay hinihinalang ginahasa ang dalaga bago ito pinatay. Unang tiningnan na pagnanakaw ang motibo sa ginawang pamamaslang sa magkasintahan dahil sa nawawala ang mga mahalagang gamit ng mga biktima. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis ay ilang mga witness ang kanilang nakapanayam, kung saan ay may 3 mga tinuring na persons of interest ang nakitang huling kasama ng isa sa mga biktima. Ayon sa mga ito, ay 2 motorsiklo ang nakita nila noong gabi ng June 13, 2022 na huminto sa gilid ng diversion road dahil sa nasiraan umano ang isa sa mga sakay na motor. Napansin din nila na sakay ng mga ito ang tila walang malay na guro, na si Roan. Maliban dito, sa kanilang ginawang pagkalap ng mga kuha ng closed-circuit television camera sa lugar, kung saan, gaya ng naunang pahayag ng mga witnesses, ay nakita ang 2 motorsiklo. Dahil dito, ay itinuring na persons of interest ang 3 mga kalalakihan. Kinilala ang 2 sa mga POI na sila Jericho Payos at Glenn Bacolpo. At nalaman din nila na ang 2 ay may mga standing warrant of arrest sa kasong pagnanakaw. Gamit ang nasabing mandamiento de arresto, ay agad na naging subject ang 2 sa isang malawakang manhunt operation. Nagbigay naman ang city councilor na si Jesse Giana ng 20,000 na pabuya para sa makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa mga sospek. Ayon sa kanya, ang nasabing pabuya ay dadagdagan pa niya pag nahuli na ang mga may sala. Nagalok din si Mayor Raimundo Monmonyu ng malaking pabuya para sa makakapagturo sa kinaroroonan ng mga sospek. Sa resulta ng ginawang autopsy sa katawan ng mga biktima, ayon sa medical examiner, si Pistodio ay namatay sanhi ng hypovolemic shock o labis na pagdurugo sanhi ng tinamong sugat mula sa tama ng baril sa kanyang ulo. Samantalang si Lamparas naman ay namatay sanhi ng intracranial bleeding o pagdurugo sa loob ng kanyang ulo sanhi ng malakas na impact, pagkahulog o pagpalo ng matigas na bagay. Positibo din kinumpirma na si Lamparas ay naging biktima ng panggagahasa dahil sa natagpuang similya ng lalaki sa maselang bahagi ng kanyang katawan. June 16, 2022 ay naaresto ang isa sa mga persons of interest na si Jericho Fajardo E. Payos alias Chokoy ng 1st Samar Provincial Mobile Force Company at tracker team ng Regional Intelligence Division at Calbayog PNP sa bisa ng warrant of arrest dated June 9, 2021 sa kasong pagnanakaw. Makalipas pa ang 2 araw, noong June 18, 2022, ay naaresto naman ang isa pa sa mga persons of interest na si Glenn Bacolpo sa barangay Tarangnan. Ayon sa report, ay nagawa pa nitong kumuha ng tiket ng bus para bumiyahe papuntang Manila nang mahuli ito ng kapulisan. We arrested the suspect based on a warrant of arrest for the crime of robbery. So based nga doon sa information that we received from other units, nag-usap-usap yung ibang units ng PNP, kasama na ako ang Tarangnan, ang Calbayog, at ang First Provincial Mobile Company, para nagpapalitan po nila. And hinabol na ng mga units na to, yung suspect, kasi naka-receive ng information that nandito pa siya. So nagabulan actually na parang ang based sa akin ng report sa akin ng tauhan ko, umabot pa sila sa dagat. Doon ba nahuli yung suspect? Sa kabila ng pagkakahuli sa 2 ay nanatili ang mga ito ng mga persons of interest dahil sa kakulangan ng mga ebidensya na maglilink sa 2 sa kaso hanggang sa sumapit ang June 19, 2022. Kasama ang ina at isang social worker ay kusang loob na sumuko ang isang 15 years old na binatilyo na si alias Janjan at residente ng Purok 4 Barangay Hamurawon, Calbayog City, Samar. Ayon sa kanya, ay hindi siya pinapatulog ng konsensya, kaya naman ay sumuko ito sa mga pulis
at agad din na nagbigay ng kanyang extrajudicial confession tungkol sa pangyayari at sa naging partisipasyon niya sa pagpatay sa magkasintahan. Ayon sa kanya, ay pagnanakaw lamang umano ang motibo nila noong una nang makita nila ang magkasintahan sa gilid ng diversion road. Ngunit nakilala umano siya ng isa sa mga biktima na si Jade dahil sa personal niya umano itong kakilala. Ayon din sa kanya ay sinubukan niya na pigilan ng mga kasama na patayin ang biktima. Ngunit nagulat na lamang umano siya nang paputukan ni alias Glenn ang binatilyo. Matapos ang ginawang pagpatay ay iniwan nila ang binata kung saan natagpuan ang katawan nito. At isinakay nila si Roan sa motorsiklo at dinala din nila ang motorsiklo na pagmamay-ari ni Jade Vistojo. Ngunit di pa man sila nakakalayo ay nasira ang motor ng binatilyo, kaya naman ay huminto sila at napagpasyahan na iwanan na lamang ang motor. Dinala naman nila si Roan sa masukal na bahagi ng damuhan sa kasunod na barangay. Hindi niya umano alam kung ano ang ginawa ni alias Glenn sa dalaga dahil sa naiwan sila ni alias Chokoy sa tabi ng kalsada at nagsilbing lookout. Samantala, sa ginawang press conference tungkol sa kaso, ay sinabi nila na ang mga gamit ng mga biktima na nawawala ay na-recover nila sa barangay Kapuokan base sa confession na ginawa ng isa sa mga suspect. Agad din silang nag-request ng DNA examination sa seminal fluid na natagpuan sa katawan ni Lamparas at ballistic cross-matching naman ng basyo ng bala ng baril na nirecover sa crime scene kung saan natagpuan si Vistojo at sa baril na narecover nila sa mga suspect. Ganon din ang mga fingerprint na nakuha sa mga personal na gamit ni Lamparas. June 20, 2022 ay inendorso ng Calbayog City Police Station sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Erickson del Rosario ang kaso sa Calbayog City Prosecutor's Office. June 22, 2022, ang tatlong suspect kabilang ang sumuko na minor de edad ay opisyal lang sinampahan ng kasong homicide na mas pinabigat pa ng kasong panggagahasa sa Prosecutor's Office ng Calbayog City. Ang tatlo ay nasa ilalim ng kustodiya ng Calbayog City Police habang hinihintay ang mga paglilitis. Dahil sa pangyayari, ay inimplima ni City Mayor Diego Rivera sa bisa ng Executive Order No. 17 ang pagkakaroon ng curfew sa lugar, kung saan ang mga edad 17 pababa ay pinagbabawal ng lumabas ng kanilang mga tahanan pagsapit ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Samantalang ang mga edad 18 pataas naman ay pinagbabawalan ng lumabas ng alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Maliban sa mga pulis at sundalo na naka-duty, ganun din ang mga security guards at medical frontliner at mga members ng Pandemic Task Force. Shoutout po kay Ma'am Maria Nena Casoyla sa Italy, Melody Nasilwan sa Singapore, Becca Solano sa Jordan, Duel Studio, Marisa De Vera sa Olongapo City, Ma'am Jenny May Ortegero Roldan sa Qatar, Ma'am Ruby Gul sa Hong Kong, Ma'am Eileen sa Aichiken, Japan, Cag 6 Southern California, Ma'am Regina De Great San Mateo Rizal at Pearl Manalang sa Antipolo City, Rizal. At sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik ng atin pong mga videos. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.